Mga senior, ilang dekada na tayong naniniwala na ang itlog ang pinakamadaling paraan para manatiling malakas. Madalas ito ang laman ng ating almusal, prito, nilaga o kaya'y ginagawang torta. Mura, mabilis lutuin at puno ng protina, kaya't parang sapat na. Ngunit may isang katotohanang bihirang ipaliwanag. Habang tumatanda tayo, hindi na sapat ang itlog lamang para mapanatili ang tibay ng ating kalamnan. Hindi ibig sabihin na bawal ang itlog. Mahalaga pa rin ito bilang bahagi ng balanseng pagkain. Ngunit kapag ito lang ang sandalan, hindi nito natutugunan ang mas komplikadong pangangailangan ng katawan ng senior. Ang ating katawan ay may tinatawag na anabolic resistance. Paglampas ng edad na 60, humihina ang tugon ng kalamnan sa protina. Ang dating dami ng protina na napapagpatibay noong kabataan, hindi na ganon kalakas ang epekto ngayon. Kaya kahit 3 itlog pa ang kainin mo tuwing umaga, posible pa ring patuloy na humina ang mga kalamnan at magbawas ng lakas ang iyong katawan. Tingnan natin ang karanasan ni Lola Patsita, 72 anyos na taga Malolos. Araw-araw 2 itlog at pandesal ang kanyang almusal. Akala niya'y sapat na iyon para manatiling malakas. Ngunit napansin niyang kapag umaakyat siya ng hagdan, mabilis siyang hingalin at pakiramdam ni bumibigat ang kanyang katawan. Wala namang sobra sa kanyang kinakain, ngunit unti-unti pa ring lumalabo ang kanyang lakas. Nang ipakilala sa kanya ang ilang pagkain na mas mataas ang kombinasyon ng protina, mineral at bitamina, sinubukan niyang baguhin ang kanyang dieta. Pagkaraan lamang ng 2 buwan, kaya na niyang buhatin ang bayo mula palengke nang hindi agad napapagod at mas steady na ang kanyang paghinga. Ngayon, isang mahalagang paalala. Hindi pare-pareho ang kalagayan ng bawat senior. May mga pagkain na ligtas para sa nakararami, ngunit maaring hindi akma kung mayroon kang alta presyon, sakit sa bato o diabetes. Kung umiinom ka ng maintenance na gamot o may matagal ng kondisyon, pinakamainam na kumonsulta muna sa iyong doktor bago magdagdag ng anumang pagkain sa araw-araw. Tandaan, ang layunin natin ay dagdagan ng lakas at sigla, hindi ang magdulot ng dagdag problema. Bakit kailangan ng iba't ibang uri ng pagkain? Dahil bawat hakbang, bawat pag-upo at pagtayo ay nakasalalay sa tibay ng ating mga kalamnan. Kapag ito'y humina, mas madaling mawala ng balanse, mas mataas ang panganib ng pagkadapa at mas mahirap mabawi ang kalayaan sa araw-araw. Walang senior na gustong maging pabigat sa pamilya. Ang hangarin natin ay manatiling malaya, makapaglakad kasama ang mga apo, makapamili sa palengke at patuloy na makagawa ng mga bagay na mahalaga sa atin. Ngayon gusto kong itanong sa iyo, alin ang mas mahirap para sa iyo ngayon? Ang umakyat ng hagdan o ang bumangon mula sa upuan? I-comment mo sa ibaba. Ang sagot mo ay magsisilbing gabay kung aling mga pagkain sa ilalahad ko ang maaring pinapaangkop sa iyo. Kaya manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Dahil ipapakita ko ang 7 pagkaing abot kaya, mas mura pa kaysa itlog, na kayang magpanumbalik ng sigla, magpatibay ng kalamnan, at magpanatili ng iyong kalayaan kahit ikaw ay nasa edad na 70 o higit pa. Unang pagkain, Greek yogurt. Mga senior, baka nagulat ka na yogurt ang unang pagkain na ating tatalakayin. Marami ang nagsasabi na pambata lang ito o kaya'y pampapayat. Ngunit ang totoo, ang plain Greek yogurt ay isa sa pinakamabisang pagkain para sa kalamnan ng mga senior. Isang tasa lamang nito ay may halos 20 gramo ng kumpletong protina, katumbas ng isang maliit na serving ng manok. Pero ang mas mahalaga ay kung anong uri ng protina ang dala nito. Ang Greek yogurt ay may 2 klase ng protina, whey at casein. Ang whey ay mabilis tunawin at agad nagdadala ng amino acids sa kalamnan pagkatapos kumain. Ang casein naman ay mabagal tunawin at nagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng protina sa loob ng ilang oras. Kung ihahambing, ang whey ay parang sindi ng posporo na mabilis magbigay ng apoy, habang ang casein ay parang baga na matagal bago mamatay.
Sa seniors na hindi madalas kumain ng protina sa bawat kainan, ang kombinasyon na ito ay napahalaga. Kapag umaga ka kumain ng Greek yogurt, nadadala nito ang suporta hanggang hapon para hindi basta-basta humina ang katawan. Isa pa sa taglay ng yogurt na ito ay ang leucine, isang amino acid na critical para ma-trigger ang muscle protein synthesis. Kailangan ng senior ng halos 3 gramo ng leucine kada pagkain para gumana ng husto ang kalamnan. Sa isang tasa ng Greek yogurt, halos 2.5 gramo ang nakukuha. Malapit na sa target na iyon. Dagdag pa, may probiotics ito na tumutulong sa kalusugan ng bituka. At alam natin, kapag mas maayos ang tiyan at mas maganda ang absorption ng nutrisyon, mas mahusay din ang epekto sa buong katawan, kabilang ang kalamnan. Practical din ang pagkain nito, hindi kailangan ng matagal na pagluto. Maari itong gawing almusal pagkatapos ng maikling lakad. Ilagay sa mangkok at haluan ng prutas tulad ng saging o papaya. At dagdagan ng ilang butil ng kalabasa seeds para sa extra zinc at magnesium. Maari din itong gawing merienda sa hapon o kainin bago matulog kung gusto ng dagdag na protina habang natutulog. Pagdating sa presyo, hindi rin ito kasing mahal na inaakala ng marami. Ang malaking tub ng plain Greek yogurt ay umaabot sa 4 hanggang 5 servings, kaya't halos 60 to 70 piso kada serving lamang. Kung ikukumpara sa mamahaling protein bar o powder, mas sulit at mas natural ito. Ngunit isang paalala, hindi lahat ay agad pwedeng kumain ng Greek yogurt. Kung may lactose intolerance ka, maaring makaramdam ng kabag o pagtatay. Pero dahil mas mababa ang lactose ng Greek yogurt kaysa ordinaryong gatas, mas maraming senior ang nakakakain nito ng walang problema. Gayunpaman, kung may malubhang allergy ka sa dairy, iwasan ito at pumili ng alternatibo tulad ng soy yogurt o probiotic drinks. At kung may sakit ka sa bato at bawal ang sobrang protina, makabubuting itanong muna sa iyong doktor bago isama ito araw-araw. Sa kabuuan, ang plain Greek yogurt ay parang all-in-one package. Mataas sa protina, may tamang amino acids, may probiotics para sa tiyan, at hindi mabigat sa bulsa. Isang simpleng pagkain pero malaki ang naitutulong para manatiling matibay ang kalamnan kahit lagpas 70 na. Ikalawang pagkain, sardinas. Mga senior, kilala niyo na siguro ang sardinas bilang isa sa pinakapopular na pagkaing Pinoy. Madalas nasa bawat kusina ito dahil mura, madaling bilhin at kayang tumagal ng ilang buwan sa kabinet. Ngunit ang hindi napapansin ng marami, ang sardinas ay hindi lamang pang-budget na pagkain. Isa itong tunay na superfood para sa mga seniors na gustong manatiling malakas ang kalamnan at aktibo ang pangangatawan. Isang maliit na lata ng sardinas ay may 23 gramo ng mataas na kalidad na protina. At hindi lang protina ang dala nito. Puno rin ito ng omega-3 fatty acids tulad ng EPA at DHA. Alam ng karamihan na mahalaga ang omega-3 para sa puso at utak. Pero kakaunti lang ang nakakaalam na may malaking ambag din ito sa kalakasan ng kalamnan. Ang omega-3 ay tumutulong para mas maging sensitibo ang kalamnan sa protina. Ibig sabihin, mas mahusay nitong nagagamit ang bawat subo ng protina na pumapasok sa iyong katawan. Bukod dito, may bitaminan D ang sardinas na napakahalaga para sa muscle contraction. Kapag kulang ka sa bitamina D, mas mabilis manghina ang katawan at mas mataas ang sansang matumba. Sa katunayan, tinatayang 75% ng matatanda ay kulang sa bitamina D, kaya ang sardinas ay natural na paraan upang mapunan ito. Dagdag pa, dahil kinakain kasama ang maliliit na buto, nagbibigay din ito ng calcium na tumutulong para manatiling matibay ang buto at tama ang galaw ng kalamnan. Naroon pa rin ang coenzyme Q10 o CoQ10 sa sardinas. Ito ang sangkap na tumutulong sa mga selula ng kalamnan na gumawa ng enerhiya. Habang tumatanda, bumababa ang antas ng CoQ10, kaya mas mabilis mapagod ang mga senior at mas mabagal ang pag-recover pagkatapos ng kahit simpleng gawain. Kapag may sardinas sa dieta,
nadaragdagan ang natural na supply nito. Isang magandang halimbawa ang karanasan ni Mang Delphin, 75 taong gulang, dating jeepney driver mula Pampanga. Noong una, madalas siyang kumain ng instant noodles para makatipid. Ngunit palaging pagod at mabigat ang pakiramdam niya. Nang sinubukan niyang palitan ng kalahating lata ng sardinas ang kanyang tanghalian 2 beses sa isang linggo, napansin niya agad ang pagbabago. Pagkaraan lamang ng 4 na linggo, mas magaan ang kanyang katawan at mas madali siyang umaakyat sa jeep nang hindi hinihingal. Ang simpleng pagkain na abot kaya ay naging susi para maibalik ang kanyang sigla. Praktikal din ang sardinas dahil napakadaling ihalo sa iba pang pagkain. Maaari itong kainin kasama ng kanin, ihalo sa munggo para sa dagdag na protina, o gawin ding sahog sa mga gulay. Kung alangan ka sa lasa, subukan ang mga variant na may tomato sauce o olive oil. May mga brand din na mas mababa ang alat kaya mas ligtas para sa may alta presyon. Dito mahalagang paalala, kung mataas ang iyong presyon o may sakit ka sa bato na nangangailangan ng low-sodium diet, piliin ang low-salt sardinas o banlawan muna ng kaunting tubig bago kainin. At kung may allergy ka sa ista, iwasan ito at maghanap ng alternatibo. Kung ikukumpara ang presyo, napakamura ng sardinas para sa dami ng nutrisyon na dala nito. Sa halagang $2 o mas mababa sa lokal na merkado, nakukuha mo na ang protina, omega-3, vitamina D, calcium at OQ10 na kung bibilhin sa supplement ay 10 beses ang halaga. Kaya para sa mga senior na gustong makatipid ngunit manatiling malakas, ang sardinas ay isang simpleng sagot. Ikatlong pagkain, munggo o lentils. Mga senior, isa sa mga pinakamurang pagkain na madaling makita sa merkado at talagang puno ng sustansya ay ang munggo. Minsan nakasanayan nating tawagin itong ulam ng mga simpleng hapunan, lalo na kapag may sahog na tinapa o malunggay. Ngunit ang hindi napapansin ng marami, ang butil na ito ay hindi lang pambusog, kundi isa ring matinding pampalakas ng kalamnan para sa mga senior. Sa ibang bansa, ang tawag dito ay lentils, ngunit dito sa atin mas kilala ito bilang munggo na madalas ginagawa nating ginisang ulam. Isang tasa ng nilutong munggo ay naglalaman ng halos 18 gramo ng protina. Hindi kasing taas na ilang karne o yogurt, ngunit sapat na para magbigay ng matatag na suporta sa kalamnan. Ang kagandahan ng munggo ay hindi lang sa protina. Mayroon itong folate na halos nakakatugon sa buong araw na pangangailangan ng katawan. Ang folate ay tumutulong sa paggawa ng mga bagong red blood cells na nagdadala ng oxygen sa kalamnan. Kapag kulang ang folate, mabilis kang manghihina at mas matagal ang iyong pag-recover pagkatapos ng aktibidad. Bukod dito, ang munggo ay mataas din sa iron. Napakaraming senior ang may kakulangan sa iron nang hindi nila namamalayan. Ang sintomas nito ay madaling pagkapagod, mabilis na hingalin, at mabagal na paggaling ng katawan. Kapag sapat ang iron, mas maraming myoglobin ang nagagawa ng katawan at mas maayos nitong nadadala ang oxygen sa loob ng kalamnan. Ito ay susi para makagalaw ng mas maayos at makaiwas sa panghihina. Hindi rin pahuhuli ang magnesium na taglay ng munggo. Mahalaga ang mineral na ito sa mahigit 300 proseso sa loob ng katawan, kabilang na ang protein synthesis at muscle contraction. Kapag mababa ang magnesium, madalas makaranas ang mga senior ng pamumulikat o pananakit ng binti sa gabi. Regular na pagkain ng munggo ay makakatulong upang maiwasan ito. Ang isa pang natatanging taglay ng munggo ay ang tinatawag na resistant starch. Ito ay uri ng carbohydrate na kumikilos na parang hibla. Ang benepisyo nito ay pagpapabuti ng insulin sensitivity. Alam natin na habang tumatanda, maraming senior ang nagkakaroon ng insulin resistance. Kapag mahina ang tugon ng katawan sa insulin, mas kaunti ang nutrisyong nakakarating sa kalamnan. Ngunit dahil sa resistant starch ng munggo, mas nagiging epektibo ang paglipat ng amino acids sa kalamnan. Ibig sabihin,
Bawat subo ng protina na iyong kinakain ay mas nagagamit na maayos. Practical din itong lutuin. Hindi ito kasing tagal ng ibang butil na kailangan pang ibabad ng matagal. Sa loob lamang ng 30 minuto, malambot na ito at handa ng kainin. Maari mong gawing ginisang munggo na may kalabasa at malunggay, o kaya ay gawing sopas na masustansya at madaling lunukin. Maari rin itong ihalo sa kanin upang magkaroon ng dagdag protina sa bawat pagkain. Ngunit tandaan, may mga paalala rin sa pagkain ng munggo. Para sa mga may mataas na uric acid o gout, kailangan limitahan ang dami ng munggo dahil maaring lumala ang pananakit ng kasukasuan kung sobra. Para sa may problema sa tiyan, siguraduhin ding tama ang pagluluto upang maiwasan ang kabag. At kung may chronic kidney disease ka na nangangailangan ng low-protein diet, makabubuting itanong muna sa doktor bago ito gawing regular na bahagi ng dieta. Sa kabuuan, ang munggo ay hindi lamang simpleng gulay na pampabusog. Isa itong abot-kayang pagkain na nagbibigay ng protina, folate, iron, magnesium, at resistant starch na lahat ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalamnan ng mga senior. Sa halagang ilang piso lang bawat serving, makakakuha ka ng nutrisyon na katumbas ng mas mamahaling supplement. Kaya huwag maliitin ang ginisang munggo na madalas nating makita sa hapag. Ito ay isang tunay na kaalyado sa pagpapanatili ng lakas kahit lumampas ka na sa edad na 60. Ika-4 na pagkain, cottage cheese o kesong puti. Mga senior, baka hindi pamilyar ang iba sa inyo sa cottage cheese. Ngunit sa ibang bansa ay matagal na itong kinikilala bilang pagkain na pampalakas ng kalamnan. Sa atin, halos kapareho nito ang kesong puti na gawa rin sa gatas. Ang mahalaga ay ang taglay nitong protina na mabagal tunawin ng katawan na napakahalaga para sa mga nakatatanda. Isang tasa ng cottage cheese ay naglalaman ng 25 gramo ng protina. Ngunit ang special dito ay ang uri ng protina. Karamihan ay casein protein na dahan-dahan ang pagtunaw at unti-unting naglalabas ng amino acids sa dugo. Para sa senior na hindi madalas kumain ng marami o may pagitan ng oras sa pagkain, malaking tulong ito. Habang natutulog, tuloy-tuloy na naipapadala sa kalamnan ang sustansya at natutulungan ang natural na proseso ng pag-repair. Bukod dito, ang cottage cheese ay mayaman sa glutamine. Ang glutamine ay isa sa pinakamahalagang amino acid sa ating kalamnan. Kapag bumaba ito, mas mabilis ang pagpayat at paghina ng kalamnan. Dahil sa edad o sakit, madalas kulang ang katawan ng seniors sa glutamine. Ang cottage cheese ay nakakatulong para mapunan ito at suportahan din ang immune system. Mahalaga ring banggitin ang selenium na taglay ng cottage cheese. Ang selenium ay mineral na tumutulong sa maayos na paggana ng thyroid. Ang thyroid ang nagre-regula ng metabolismo at kasama rito ang paggamit ng protina. Maraming matatanda ang may banayad na problema sa thyroid na hindi nila namamalayan. Kapag kulang sa selenium, mas bumabagal ang metabolismo at mas hirap mag-maintain ng kalamnan. May sodium din ang cottage cheese, na para sa iba ay tinuturing na negatibo. Ngunit para sa senior na aktibo at hindi sobra ang iniinom na gamot sa alta presyon, ang sodium ay nakakatulong para manatiling hydrated ang katawan at maayos ang paggalaw ng sustansya papunta sa selula. Gayunpaman, kung ikaw ay may mataas na presyon ng dugo o pinayuhan ng doktor na umiwas sa maalat na pagkain, kailangan pumili ng low-sodium na bersyon. Sa usaping presyo, abot kaya ang cottage cheese o kahit ang lokal na kesong puti. Karaniwan ay mas mura ito kaysa sa mga imported na supplement, ngunit higit ang maibigay na benepisyo. Maaari itong kainin kasama ng prutas, gawin panghalo sa tinapay, o ihalo sa salad. Dahil sa banayad na lasa, madaling i-partner sa iba't ibang pagkain. Sa kabuuan, ang cottage cheese o kesong puti ay isang simpleng pagkain na nagbibigay ng protina, glutamine, selenium at iba pang sustansya na mahalaga para sa mga senior.
Hindi ito kasing popular na itlog, ngunit kayang-kaya nitong tulungan ang katawan na manatiling matatag ang kalamnan at mas mabilis makarecover kahit sa pagtulog. Ikalimang pagkain, pumpkin seeds. Mga senior, baka iniisip nyo na ang buto ng kalabasa ay simpleng merienda lamang. Pero ang totoo, ito ay isa sa mga pinaka-nakapagpalakas na pagkain maaring kainin ng mga seniors. Sa maliit na dakot lamang ng buto ng kalabasa, nakakakuha ka na ng 9 gramo ng protina. Hindi man kasing taas ng karne, ang halaga nito ay sapat upang magdagdag ng dagdag na suporta sa kalamnan. Ngunit ang tunay na halaga ng pumpkin seeds ay hindi lang sa protina. Isa itong napakagandang mapagkunan ng zinc, isang mineral na mahalaga sa paggawa at pag-repair ng muscle cells. Kapag kulang sa zinc, bumabagal ang paglakas ng kalamnan at mas mabilis kang manghina. Ang zinc ay critical din para sa testosterone production. Hindi lamang ito para sa kalalakihan. Kahit kababaihan ay nangangailangan ng tamang antas ng testosterone para mapanatili ang lakas ng katawan habang tumatanda. Bukod sa zinc, ang pumpkin seeds ay kilala rin bilang isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng magnesium. 30 hanggang 40% ng pang-araw-araw na pangangailangan mo sa magnesium ay makukuha na sa isang maliit na dakot lamang. Kung madalas kang makaranas ng pamumulikat sa binti o pangangalay, malaki ang posibilidad na kulang ka sa magnesium. Ang pagkain ng buto ng kalabasa ay makakatulong upang mawala ang mga sintomas na ito at mas maging maayos ang galaw ng iyong katawan. Mahalaga ring banggitin ang arginine, isang amino acid na nasa buto ng kalabasa. Ito ay nagiging nitric oxide sa katawan na siyang tumutulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo. Kapag mas maganda ang circulation, mas madaling nakakarating ang oxygen at nutrients sa mga kalamnan. Para sa mga senior, ibig sabihin nito ay mas kaunting panghihina, mas mabilis ang paggaling, at mas masigla ang pang-araw-araw na gawain. Naroon din ang healthy fats at antioxidants tulad ng vitamin E na nagpoprotekta sa kalamnan laban sa oxidative stress. Ang stress na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit mas mabilis manghina ang katawan habang tumatanda. Kaya't sa simpleng pagkain ng buto ng kalabasa, nabibigyan mo ng dagdag na proteksyon ang iyong kalamnan laban sa maagang paghina. Dito ko na rin nais ipasok ang isang mahalagang paalala. Kung ikaw ay may alta presyon o problema sa kidney, dapat limitahan ang pagkain ng maalat na bersyon ng buto ng kalabasa. Mas mainam ang plain o lightly roasted na walang sobrang asin. Kung may kondisyon ka na sensitibo sa mataas na mineral intake, mas mabuting magtanong muna sa iyong doktor bago gawing regular ang pagkain nito. At mga kasama, kung nakikita niyong may natututunan kayo rito at gusto niyong patuloy na makatanggap ng ganitong klase na impormasyon, para manatiling malakas at aktibo, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito. Sa ganitong paraan, lagi kayong updated sa mga bagong tips para sa kalusugan at kalakasan ng ating katawan. Sa kabuuan, ang buto ng kalabasa ay hindi lamang mura at madaling kainin, kundi isa ring powerhouse ng protina, zinc, magnesium, arginine at antioxidants. Kung nais mo manatiling malakas kahit sa edad 60 o higit pa, huwag mong kalimutan ang simpleng pagkain ito sa iyong dieta. Ika-6 na pagkain, quinoa. Mga senior, madalas iniiwasan ng ilan ang tinatawag na carbohydrates. Iniisip na ito ay nakakasama sa kalusugan. Ngunit hindi lahat ng carbs ay pare-pareho. Ang quinoa, na tinatawag ding super grain, ay isang uri ng butil na puno ng protina, hibla at mahahalagang mineral na mahalaga para sa kalamnan ng matatanda. Isang tasa ng nilutong quinoa ay may 8 gramo ng complete protein. Ibig sabihin, taglay nito ang lahat ng 9 na essential amino acids na kinakailangan ng katawan. Bihira ito sa mga plant-based na pagkain. Bukod sa protina, ang quinoa ay may complex carbohydrates na nagbibigay ng sustained energy. Ang ganitong uri ng carbs ay tumutulong maglabas ng insulin,
na siyang magdadala ng amino acids papunta sa kalamnan. Kung kulang sa carbs, hindi ganap na nagagamit ng katawan ng protina. Mayaman din ang quinoa sa lysine, isang amino acid na mahalaga sa tissue repair at calcium absorption. Maliban dito, mayroon itong manganese, magnesium at iron na sabay-sabay na tumutulong sa metabolismo, sirkulasyon at kalakasan ng kalamnan. Para sa mga senior na madalas makaranas ng pagkabot at panghihina, malaking tulong ang quinoa upang maibalik ang sigla ng katawan. Maganda rin itong kainin para sa kalusugan ng tiyan dahil may 5 gramo ng hibla sa bawat tasa. Ang hibla nito ay nag-aalaga sa good bacteria sa bituka na may epekto rin sa mas magandang nutrient absorption at mas maayos na muscle recovery. Paalala lamang, kung may diabetes ka, bantayan ang dami ng quinoa na kakainin. Bagamat mas ligtas ito kaysa sa puting kanin, nakakaapekto pa rin ito sa blood sugar kapag sobra. At para sa may kidney problems, kumonsulta muna bago magdagdag ng mataas na protina sa pagkain. Sa kabuuan, ang quinoa ay hindi lamang alternatibong kanin, kundi isa ring masustansyang pagkain na kayang suportahan ang kalamnan, puto at pangkalahatang kalusugan ng senior. Ikapitong pagkain, hemp seeds. Mga senior, isa sa pinakabagong kinikilalang superfood ay ang hemp seeds. Huwag mag-alala, wala itong sangkap na nakaka-high. Ang ibinibigay nito ay puro nutrisyon na mahalaga sa pagpanatili ng kalakasan ng katawan at kalamnan. 3 kutsara ng hemp seeds ay may 10 gramo ng complete protein. Ang ibig sabihin nito, kumpleto ito sa 9 na essential amino acids na kailangan ng kalamnan. Bukod sa protina, may balance itong omega-3 at omega-6 fatty acids na tumutulong sa pagbawas ng inflammation sa katawan. Ang chronic inflammation ay isa sa mga dahilan kung bakit mas mabilis humina ang kalamnan ng matatanda. Mayaman din ang hemp seed sa arginine, isang amino acid na nagiging nitric oxide. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo, mas mabilis nakakarating ang oxygen at nutrisyon sa kalamnan. Para sa mga senior, resulta nito ay mas matibay na katawan at mas mabilis na paggaling pagkatapos ng kahit simpleng aktibidad. Bukod pa rito, mataas ang laman nitong magnesium at phosphorus. Ang magnesium ay tumutulong sa maayos na contraction at relaxation ng muscles, habang ang phosphorus ay mahalaga para sa lakas ng buto at tamang energy production. Ang kombinasyon na ito ay nagbibigay ng dagdag suporta hindi lang sa kalamnan, kundi pati na rin sa buto na karaniwang humihina habang tumatanda. Madaling kainin ang hemp seeds. Maaari itong ihalo sa oatmeal, salad, yogurt, o kahit simpleng iwisik lang sa kanin. Dahil sa banayad na lasa, hindi ito mahirap idagdag sa araw-araw na pagkain. Mahalagang paalala, kung may problema ka sa kidney o mataas ang protina sa iyong diet, kumonsulta muna sa doktor bago regular na kumain ng hemp seeds. Sa kabuuan, ang hemp seeds ay maliit man sa laki, ngunit malaki ang ambag sa kalusugan at kalamnan ng mga senior. Mga senior, natapos natin ang isang napakahalagang paglalakbay. Nakilala natin ang 7 pagkain kayang tumulong magpanatili ng lakas ng kalamnan kahit lumampas tayo sa edad na 60. Simula sa Greek yogurt, sardinas, munggo, cottage cheese, buto ng kalabasa, quinoa at hemp seeds. Lahat ito ay simple, abot-kaya at kayang hanapin sa merkado. Hindi mo kailangan umasa lamang sa itlog o gumastos sa mamahaling supplement. Ngunit tandaan, bawat katawan ay iba-iba. Kung may alta presyon, diabetes o sakit sa kidney, laging kumonsulta muna sa doktor bago magdagdag o magbawas ng pagkain sa iyong dieta. Ang pagkain ay dapat maging kahampi, hindi dahilan ng bagong problema. Ngayon, nais kong bumalik sa pinakamahalagang dahilan kung bakit natin ito pinag-uusapan. Ang kalamnan ay hindi lamang para sa itsura. Ito ang pundasyon ng ating kalayaan. Kapag malakas ang kalamnan, kaya mong umakyat sa hagdan, maglakad ng hindi hinihingal at makipaglaro sa mga apo. Ibig sabihin nito ay mas mahaba ang panahon na kontrolado mo ang sarili mong buhay. At dito ko na kayo hikayatin.
Kung may natutunan kayo sa video na ito, i-comment niyo sa ibaba. Ano ang pinaka-nagulat kayo sa listahan ng 7 pagkain? Basahin at sasagutin ko ang bawat komento. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang tips na makakatulong panatilihin malakas ang inyong katawan. At kung may kakilala kayong senior na nangangailangan ng ganitong kaalaman, i-share ang video na ito. Maaring ito ang maging tulay para manatiling masigla ang kanilang buhay. Mga kasama, huwag nating sayangin ang bawat araw. Ang tamang pagkain, tamang kaalaman at tamang desisyon ay dada sa atin sa mas malusog at mas malakas na pagtanda.